nakagakay sa halos lahat ng bagay. Ngunit may mga bagay sa ating buhay na hindi na nila hawak. At ito ang ating mga personal na desisyon. Kasama na dito ang pagpili ng landas na ating tatahakin. At ako po si Mary Jane Miranda para sa Kabanata. Dito nagsisimula ang lahat sa ating pagkabata. Babae o lalaki, ang dalawang kasarian na ating nakagisnan. Ipinanganak tayong lahat na dalawa lang ang pagpipilian na kasarian at hindi saklaw ng ating kagustuhan kung saang kasarian tayo mabibilang. Sa paglipas ng panahon, marami na ang pagbabago. Ang nakagawian, ang kultura at pati na rin ang pananaw sa buhay. Dahil sa pagbabagong ito, hindi maiiwasan ang pag-usbong ng mga problema, lalo na ang pagdating sa mga kabataan. Lahat tayo ay dumadaan sa tinatawag na puberty stage. Ito ang pinakakritikal na hakbang sa ating buhay sapagkat dito nahuhubog ang ating buong pagkatao. Dito sa stage na ito ay nakakaranas tayo ng mga emosyon na hindi natin inaasahan o hindi natin alam na taglay pala natin. At dito natututo tayong gumawa ng ating mga sariling desisyon sa buhay. Ang bakla ay masayahing tao. Masaya pagkasama mo, kalog, hindi magpatawa, pero deep inside, malungkot din ang buhay nila. Maraming klaseng meron dito sa Pilipinas na bakla. Una, baklang kalye, baklang brusko, yung malaki ang katawan, nagme-makeup, di ba? Baklang professional, baklang kaladkarin, kahit sa labas na lang. Parang squatter ganon. Iba naman yung baklang kalye sa squatter eh. Yun, maraming klaseng bakla sa Pilipinas. Hindi ko lang masyadong ma-elaborate. Pero yun mga pinangalanan ko, isa na yun sa mga sa klase ng mga bakla sa Pilipinas meron. Naramdaman ko maging bakla, nagkaisip na ako. Kasi, dun sa mga pictures ko, nakita ko, may mga ipit-ipit na ako eh. Iniipitan ako ni mama, ng katulong namin. So, yun, na nag-iisip ako, bakla na ako kasi yung people na, yung mga taong nakapalibot din sa akin, babae, yung mga pinsan ko, bakla. So, napapalibutan ako puro babae, bakla. So, gano'n, pag nakita ko, bakla rin ako, tapos na siguro na sa dugo na rin yun. Sa dugo namin, kasi halos na sa pamilya namin, bakla eh. So, ayun. Nung first year ako, pinasok ko ng tatay ko. Sabi ko, tanggapin mo naman kung ano ako, kung ganito na ako. Bakla ako eh, tanggapin mo naman ako. Kasi wala akong pupuntahan. Sa side ni mama, mga pinsan ni mama, mga bakla. Mga pamangkin ni mama na pinsan ko, mga bakla. Sa side mo din naman, may bakla din naman. Sabi ko sa kanya. Tapos yun, siguro naintindihan ng tatay ko, kasi pinag-pray ko na rin yun, natanggapin niya ako. Biglang sabi niya sa akin, ginawa ko yung sa balikat, sabi niya, o sige, kung yan ang gusto mo, suportahan kita. Basta ang gusto ko lang, respetuhin ka ng mga tao, at gusto ko, maging professional ka, makapagtapos ka. Kasi yun ang yaman na may bibigyan namin sa'yo. Okay na maging bakla ka, basta magpa-respeto ka lang sa mga tao, para respetuhin ka din, sabi gano'n. Ayon na rin sa mga eksperto, nababase ang sexualidad sa lipunan na ating ginagalawan. Dahil sa pagtanggap ng tao sa third sex o lesbian, gay, bisexual at transgender community o kilala sa tawag na LGBT community, ating alamin ang kanilang makulay na buhay sa likod ng kanilang mga ngiti. Becky, well, basically homosexuality. Nagkakagusto ng romantic sensation sa same sex. Yun, bakla. Specifically males pala. Ano yung sa tingin mo mga bakla na alam mo sa
Discreet, meron ding Becky na cross-dresser. Ayun, dalawa. Alam mo naramdaman niyo yun? First year high school. Naging buhay mo? Ikaw, bilang ikaw. Nung high school kasi, I kept it as a secret. Tapos, dinedenay ko pa noon na, yun nga, Becky, ako. So, I had girlfriends nung high school. And then, nung napunta ako ng college, ayun, dun ako nagpaka-Becky. Pero, I've seen the experiences of, Becky people, yung discrimination. Well, yung culture nga naman ng Philippines, which is, man is made for woman. Ayun, nakaka-deprive ng, self-esteem sa mga Becky. First year college. So, ano yung mga naranasan mo sa lipunan habang lumalaki ka? Wala, yun nga, yung observation sa mga kapwa Becky ko noon na nilalait, ganyan-ganyan, na walang equality sa society. Though, ako naman kasi binubuhos ko yung binubuhos ko yung pagka-Becky ko through talents and intellectual skills. Ang alam ko kasi sa bakla or sa antiquity pa yan, ibig sabihin, panahon pa siya ng ancient history. Romans, sa Greece, may may homosexuals, which is the more politically correct term. Pero okay lang din naman natin. Naramdaman ko pagiging bakla. Bata pa lang ako, alam ko na bakla ako. Kaya lang, kasi yung father ko is parang homophobic, which means ilang or takot sa bakla. Tinago ko siya hanggang first year college. Pero bata pa lang ako, alam ko na bakla ako. Nalaman kong ganito ako nung elementary. Pero kasi, kinalakihan ko kasi puro mga lalaki na kasama ko, kaya siguro ganito na. Sa discrimination, wala naman. Siguro nung high school doon, kasi mas doon, mas malakas yung asaran. Pero ngayon, tsaka nung elementary, wala na. Tapos, mayroon akong partner ngayon na mag 10 months na kami. Siya, bali, pangalawa niya ako naging karelasyon na ganito. Siya pang-apat. Para sa iba, ang LGBT community ay isang kasiraan sa lipunan. Ngunit lahat ng tao ay may karapatang tumanggap ng respeto. Kaya naman ating alamin ang panig ng simbahang Katoliko tungkol sa isyong ito. Being. Now, there are people who call themselves gay, those call themselves lesbian. What are the others called? Bisexual? Bisexual. So there's gay, there's lesbian, there's straight. What else is there? That's about all. Huh? See, who you are is who you are. And that's, some people say, is it a sin to be a lesbian, is it a sin to be gay? It's who you are is not sinful. It's what you might be doing, no matter whether you're straight or heterosexual or lesbian or whatever. Huh? So, as far, these people should be respected as persons. But the good Lord has certain reservations about what you do. Being gay, being lesbian, being straight, that's the way you are. That's not your choice, that's the way you are. So you accept the way you are. But then, what happens is, whether you're straight or gay or lesbian, what you start doing, which God says, certain things you don't do. Respect yourself and respect others. Are you with me? Yes. Anything else? Sure. It will, yes. It's becoming more and more public.
and at times even more and more aggressive. They're not just going forward, they'll also become a bit aggressive, and that is going to affect people's ideas and people's way of life. It's going to change things. But I mean, the majority of people, as you say, are what we call straight, right? And that's the way it will always be. But these people who are in minorities, in order to sort of maintain their existence, they might sort of be a little bit more aggressive or outspoken or public about who they are and what they do. Huh? Amen. Amen. Is that all right with you? Yes, sir. What's the problem? Nothing. I mean, you can't. Oh, you're gay. You can't be in government. You've got to go to an island somewhere and live by it. No. The fact that they are gay or lesbian or straight, that's who they are. Yes. And because of who they are, they are. They can be in government, they can be in church, and all that. As I said, the problem begins when the straights or the gays or lesbians start doing things which are contrary to the Catholic Church, God, thou shalt not. And all the thou shalt nots are liberating and life-giving, not preventing. Yeah. Yes. Tanggap man o hindi tanggap sa lipunan ng LGBT, may karapatan pa rin silang tumanggap ng respeto. Marami sa atin ay marahil dumaan sa identity crisis, ngunit hindi ibig sabihin nito ay kaiba na sila sa atin. Lahat ng tao ay may karapatan tumanggap ng respeto. Kakaiba man sila sa nakagisnan, ay may karapatan pa rin sila sa lipunan na mamuhay ng payapa. Hindi dapat natin husgahan ang mga tao sa kanilang kasarian na napili, dahil hindi naman ito ang basehan kung sino sila. Lagi nating tandaan, lahat ng may buhay ay kailangan nating irespeto at pahalagahan. Lahat ng tao ay may kanya-kanyang gampanin at tungkulin sa lipunan.